Yan pa mga bossing ko, tatanggapin ko yung challenge. Sabi, ma mag-video po kayo, diyan po kayo matulog ng gabi. Ngayon, sa akin okay lang, pero hindi ko alam sa anak kong bunso kasi hindi makakatulog nang hindi ako nakayakap. Na parang nililingkis nga po nila ako mga bossing ko, silang dalawa ni Jovelyn nung nabubuhay pa po sila. Yung mister ko nasisikipan, at saka yung mga anak ko nasisikipan. Kaya ang ginawa po ng anak ko, sabi, Daddy, doon na lang daw sa salas. Kaya yung parang kahit nung nawala si Jovelyn mga bossing ko, kasi yung mister ko, parang naaawa naman ako na nagsosolo siya po doon. Kaya tinatabihan namin doon, kung makikita nyo, naglalatag po kami doon. Pero yung doon sa kama, may kama po kami. Parang naawa lang po kami ng anak ko, kaya doon kami lagi natutulog. Ngayon pa mga bossing ko, may nagsabi sa akin, challenge daw po mga bossing ko, or kaya isang gabi dito ako matulog. O, yan. Ngayon, titignan ko rin po kung hanggang saan yung anak ko na bunso, kung hanggang anong oras po siya, kaya niya na hindi ako kasama. Pero kung sa akin lang din, kaya ko naman mga bossing ko, lalo na ganyang kaganda yung nakikita ko habang nandito ako nakahiga mga bossing. Yan po mga bossing, o di ba ang ganda na nasa paligid ko. May mga binili pa nga akong ganyang bulaklak mga bossing ko na plastic. Na dito ko siya ilalagay mga bossing. Kasi kung tunay na bulaklak, pwede po siyang mag-melt lalo sa init ngayon. Tapos masira yung mga picture po niya. Ngayon, yun, sa akin di ako natatakot. Gusto ko pa nga po na magpakita sa akin yung anak ko. Gusto ko pa nga po na makita ko siya. Kaso lang, wag niya akong gugulatin. Halimbawa dito, sabihin ko, anak, dito gusto ko tang makita, gusto ko tang maramdaman. Ayun, okay lang po sa akin po yun. Kung okay lang sa kanya, mga bossing. Ngayon pa mga bossing ko, dahil nga po sa vlogger po yung aking anak, siya po ay kumbaga may katigasan din ang mukha kagaya ko mga bossing, hindi nahihiya sa camera yan. Pero sa personal, may pagkamahiyain po yan. Pero kapag ka naka-close nyo, hindi po siya mahihiyain. Masayahin po siyang bata, mga bossing. Mahilig din siya makipag-banding. Mahilig siya, friendly po siya. Marami rin po siya mga kaibigan. Ayan, ngayon po mga bossing ko, siguro mamayang gabi, siguro mga, kasi 9 ako natutulog. Kasi nga po, napakaaga kong gumigising. Ngayon pa mga bossing, dito ako punta ako ng 9 dito. Ngayon, titingnan ko din po kung makakatulog din ako mag-isa. At ayun, pero hindi ako natatakot. Yun nga lang, siguro baka mag-iiyak lang po ako dito na mag-iiyak kasi namimiss ko. Pero tingnan ko kung mister ko ay sasamahan ako or yung anak ko. Kung sasama sa akin dahil hindi nga po rin sila makakatulog na wala ako doon sa tabi po nila. Titingnan ko din po mga bossing. Ngayon pa mga bossing, mamayang gabi, pero siguro kinabukasan ko na i-upload po yun, yung aking pong pagtulog po dito mga bossing. Ang ganda po talaga ng aking anak mga bossing. Kapag ka nakikita ko po ito, ay nalulungkot. Parang may yung kabog na aking dibdib. Sobrang nalulungkot. Kung pwede nga lang mga bossing kung umiyak ako ng umiyak. Kaso nga lang, yun nga po, di ba, may vertigo na po ako. Kaya pag ako'y umiyak ng umiyak, tiyak po mga bossing ko, susumpo ang aking vertigo. Tataas na naman yung sugar ko mga bossing. Kaya minsan tinatatagan ko. Pero may nagsasabi sa akin minsan, Miss Apple, buti nakakayanan mo. Wala naman po akong choices eh. Kung may pamimilian po na kaso kailangan ko maging matatag. Gawa na may anak pa ako mga bossing. May anak pa akong bunso. At saka iyak man ako ng umiyak, di naman babalik yung aking anak. Yan, pero nakakatuwa kasi nangyayari, laging sa bawat araw mga bossing ko, hindi kami, kung kumain kami ng 3 lang, bihirang-bihira po yun. Sa bawat araw mga bossing, may mga pagkakataon na, madalas na may pagkakataon na nagiging 4 po kami mga bossing. Nagiging 4 po kami. Kasi di ba 4 po kami. Ngayon, halimbawa, nandyan yung ex po niya, ex ni Jovelyn, pupunta sa bahay, sasabay sa amin ng umagahan, ayun mga bossing. Tapos or kaya minsan, yung anak kong bunso nakakain na, yung isang upuan, parang may nakaupo, nakaganon, tas dito, tapos 4 pa rin po mga bossing. Laging ganon ang pangyayari, laging may 4 mga bossing. Kaya parang pinaniniwalaan nga po namin mga bossing ko na lagi namin siyang kasabay mga bossing. Ayun, tapos, ayun,
Yung sabi nga po ng ex-boyfriend po niya na dito daw po nagagawa ni Jovelyn ang lahat. Parang malaya dito si Jovelyn na nagkaroon siya ng sariling kwarto, nabibili niya yung lahat ng gusto po niya, yung pagkain niya, kasi kami po mga bossing may limit pa rin. Yun nga po mga bossing ko, yung bagamat matakaw po kami pero nandun pa rin kasi yung anak ko buso may diabetes na. Lagi po napagsasabihan po namin siya. Ngayon sabi ko, anak, kasi mas pasaway din po ako mga bossing ko eh. Anak, ang sarap noong Hershey na may chocolate. Ito, pinicturan ko pa mga bossing. Hanggang ngayon, nandun pa rin sa conversation namin. Sabi ko, anak, ang sarap nito, ng chocolate nga po. Ang sagot niya, akala ko kasi hindi pa siya nakakain. Ang sagot po niya, oh mami, maubos-ubos na daw yung isang plastic at dun daw sumakit ang kanyang lalamunan. Sabi ko, hala, nakakain ka na pala nito. Sabi ko gano'n. Tapos yun, maubos-ubos na. Konti na lang yung natira sa chocolate na isang plastic mga bossing. Kasi ganun po kami kadami bumili ng chocolate mga bossing ko sa SNR. Parang halos lahat na nga po ng chocolate lalo't may bago sa paningin namin. Oy, try natin to, masarap kaya to. Tapos, parang wala kasing magawa yung mister ko, sabihin eh, nako, yan na, ano na naman yan, ganyan. Tapos, sasabi ko, naku, pakalimero talaga ito. Yung mga ganun mga bossing. May ganun kaming, ni Jovelyn, kami yung pinakamatigas yung ulo, mga bossing, kaming dalawa. Kaya nung kahapon, nainis ako sa mister ko. Ay, kanina lang pala yun. Kasi di ba nagda-diet nga po ako. Kasi ang tao ko sa tinapay, medyo tumaas po yung sugar ko. Pero hindi naman ganun kataas. Ngayon sabi niya, kasi kain ka ng kain ng tinapay. Eh ngayon, nag-diet akong buong isang araw mga bossing. Kulol ng kulol, nag-ringtone mga bossing ko ang aking tiyan. Kulok na kulok, ganyan mga bossing. Ngayon, sobra ng pagtitiis ko. Tapos mga bossing ko nung umaga, sinisisi pa ako, yan, sa pagkain. Kaya, naiyamot na ako. Sabi ko, ano mga kainin, panay diet na nga, yung mga ganun. Panay diet na nga, hindi ko na kaya yung sobrang diet. Hanggang doon lang talaga yung kaya ko na pagda-diet. Ayun, may pag-ugali kaming ganun. Parehas kami ni Joey na matagas talaga ang ulo. Ako, aminado po talaga dyan. Pagdating sa usapin ng pagkain, parang yun ang mahirap kontrolin mga bossing. Para sa akin mga bossing ko, lalo na't nakasanayan ko na gusto kong kumain ng ganito, ng ganyan. Yan. Yun po yung pinaka sa akin mga bossing. Lalo ngayon napakainit ang panahon mga bossing. Ang sarap kumain ng halo-halo, 'di ba mga bossing? Ngayon pa mamayang gabi, babalik ako dito. Tutulog po kami dito or tutulog ako mga bossing. Pero kung sinundan nila ako mga bossing ko, sasama ko po sila. Pero yun, syempre mga bossing ko, hindi ko yun sa inyo na kung kami magtatagal dito. Bibidyohan ko rin kung hanggang anong oras lang po kami makakatagal dito mga bossing. Kasi nga po, unang-una ang anak ko, hindi rin siya na, isang beses lang siya dito natulog. Yung kauna-unahan naggawa po ito mga bossing. Yung anak kong panganay, sabi niya, testing daw sila matulog dito. Tapos bumili pa sila mga bossing ko ng, ano bang tawag doon, yung parang TV, yung projector, yon. Nanood po sila dito. Tapos pinakita niya sa akin, dito niya inilagay yung projector, dyan nakalagay yung nanonood po sila. Tapos, may CCTV naman po dito, mga bossing, yan yung CCTV. Ngayon pa mga bossing ko, napaiyak pa nga po ako noon kasi first time na hindi ko sila katabi. First time ko na hindi sila katabi sa kama dati na nabubuhay pa si Jovelyn. Sabi ko, nakakalungkot. Tapos yung anak kong bunso, pagdating sa bahay, nung umuwi ng kinaumagahan, hindi daw siya masyado nakatulog. Or kaya pagka mag-outing po kami, dapat balikan kasi hindi talaga rin po siya nakakatulog. Ewan ko lang din. Kaya hindi ako magsisinungaling sa inyo kung kami magtatagal dito. Pero mamayang gabi, mga alas 9, pag antok na ako, diretso na kami dito mga bossing. At sasabihin ko rin po sa inyo, ibibideo ko rin po kung hanggang anong oras po kami magtatagal nga po dito mga bossing dahil baka mapuyat nga po yung anak ko dahil hindi po siya sanay matulog sa iba. Sanay lang po siya lagi doon mga bossing ko sa kabila. Kasi magkaibang bahay nga po ito mga bossing. Pero magkatabi lang po siya, over the bakod lang. Yan mga bossing. Sobrang miss ko na yung anak ko. Yung anak ko, yun yung tipo na pagalitan mo, maya-maya lang, hindi siya kikibo. Tapos maya-maya, magsusorry niya na magsusorry. Ganun po siya. Or kaya pag minsan, mangungonsensya ako, sasabihin ko, bigla akong iiyak. Kasi siyempre hindi rin ako sanay na ganun. Sabi ko, ganyan ka, natitiis mo ako. Yun po mga bossing. Tapos bigla na iyayakap, mami, sorry. Yung mga ganun mga bossing. Yun lang, sobrang nakakamiss mga bossing ko yung mga ganun. Na hindi ko na maririnig yun. Tapos di ko na rin maririnig yung I love you.